For the past week, southwest monsoon has brought so much rains in various parts of the country. Today, heavy downpours left several parts of Metro Manila submerged in flood waters. For us to get some scientific explanation of this weather occurrence, we will be speaking with Pag-asa weather specialist Veronica Torres. Good evening, Veronica. This is Claire from PTV News Tonight. Residents were caught off guard by the heavy rains and flooding. The San Juan River, for example, has overflowed. How intense is the monsoon rainfall, and can it be compared to the rainfall during Tropical Storm Ondoy? Veronica. Hello? Yes, Veronica, we can hear you. Hello, good evening. And good evening din po sa ating mga taga-subaybay. As of 3 p.m., may na-monitor tayong low pressure area at ito ay nasa layong 1,160 kilometers east ng northern Luzon. Samantalang southwest monsoon ng habagat na nakaka-apekto sa Luzon at Visayas. Asahan nga natin yung monsoon rains or yung mga dire-diretsong moderate to heavy rains sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Occasional rains naman ang expected sa Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro at Antique. Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms naman for Negros Island region, the rest of Luzon, and the rest of Western Visayas. At partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms over the rest of Visayas and Mindanao. Wala namang gale warnings kahit anong dagat baybay nating bansa. Pero ingat pa rin sa papalaot sa northern at western sections ng Luzon dahil possible yung moderate to rough seas. At yan nga po muna pinakahuli, silagin na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Veronica, how intense is the monsoon rainfall? Can it be compared to the Tropical Storm Ondoy? Maihahalin tulad ba yung habagat ngayon sa naranasan natin na pag-ulan ng Ondoy? Go ahead, Veronica. Apo, actually yung kay Ondoy, mas mataas na po na rainfall yung mga na-record. Although yung 6-hourly rainfall na nakuha natin from 8 a.m. to 8 p.m. ay umabot siya ng a.m. to 2 p.m. is umabot nga ng around 202 millimeters yung ulan. Pero yung rainfall accumulated po nung dumaan yung si Ondoy, yung southwest monsoon related kay Bagyo Ondoy ay mas mataas naman po doon. How does the current El Nino condition relate to this intense rainfall events? What is the scientific explanation for why the rainfall has been so extreme? May iuugnay ba itong habagat sa nararanasan nating epekto ng El Nino, Veronica? Sorry po, medyo mahina po yung audio. Isa pa po, sorry. Yes, Veronica, maiuugnay ba natin itong habagat sa nararanasan nating El Nino? Go ahead, Veronica. Opo, actually, kung titingnan nga po natin ay for now ay nasa El Nino na nga po tayo. Although, generally kasi kapag El Nino, ang nangyayari is below normal yung rainfall. However, kapag sumabay yung El Nino phenomenon sa southwest monsoon season, nagkakaroon nga ng possible na reversal or nangyayari is tumataas din po yung rainfall na occur nga po natin. So, once naman na mag-end itong southwest monsoon season at nasa El Nino phenomenon pa rin nga po tayo, ay ang mangyayari is doon na po magsimula yung possible na below normal rainfall po per month. Veronica, what should we expect in the next few hours? Are we already seeing the worst of the weather, or could conditions still intensify? May mararanasan pa ba tayong mabibigat na pag-ulan mamaya o sa mga susunod na oras, o yung naranasan natin kanina, ayun na yung pinakamatinding pag-ulan? Go ahead, Veronica. Apo, actually in the next few hours ay possible pa nga rin yung mga heavy rainfall actually sa National Capital Region, PRSDI, may mga nilabas na nga tayong mga heavy rainfall warning, may nilalabas tayong weather advisory. So, in the next few hours, posible pa rin yung mga malalakas na pag-ulan. Yung peak ng mga malalakas na pag-ulan pwedeng until tomorrow, Tuesday, pero pagdating na Wednesday, possible pa rin yung heavy rains, and afterwards, posible namang mag-lessen na yung mga malalakas na pag-ulan, although may mga chances pa rin ng mga scattered rains.
Veronica, we have seen reports of several government agencies leading various operations related to garbage cleanup of waterways, flood mitigation efforts, and more. If weather condition intensifies, what other government interventions must be done? Kung lalala pa ang pag-ulan, ano sa tingin mo ang dapat gawin ng gobyerno para mapigilan itong mga pagbaha? Go ahead, Veronica. Actually po, possible naman mag-start sa pag-aayos ng drainage system po natin, pero yung pagdating naman po kasi sa mga government initiatives is possible po nating may contact na lang po sa MMDA po. Okay. Veronica, what is your advice to residents in low-lying areas and those living near creeks and rivers? Ano po yung inyong abiso sa mga residente na nakatira sa mga low-lying areas o marapit sa mga creek at mga ilog? Sa mga nakatira po sa malapit sa river, makipag-coordinate na din po tayo sa ating mga sa LGU po. Kung pinapalikas po tayo po ay lumikas na at lagi magantabay sa mga update ng Pag-asa. Thank you, Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres.